Yung dala kong bag ito. Pinabili natin sa Taiwan. Grabe yung bag na to. Grabe na yung pinagdaanan ng bag na to. Parang sa lahat ng mga out of the country ko, yung parang ang dami niya talagang pinagdaanan ng mga lubak-lubak and all that. Pero grabe itong bag na to. Sobrang strong niya. Like, still alive and kicking. Lumalaban talaga siya. Nabili ko lang to sa Taiwan ng mga 3,000 pesos no? Pero sobrang ROI ko na siya sa lahat ng trip ko, like so, as in, kanina nakasabit siya sa taas ng tricycle. Pero Palaban, I love you so much. We've been through a lot and you're still here with me. I just wanna appreciate you tonight. Thank you for staying. Thank you for staying. Hala, ito si Kuya. Kuya, wait. Kuya, I just wanna... Huy, Kuya! Hindi tayo binigyan ng chance ni Kuya na. So, ito na yung Bulabog area, guys, na. Diba? Ang famous talaga is Station 1, 2, and 3, which is doon tayo lilipat after ng work ko. Pero sa ating first 3 days, dito muna tayo sa may Bulabog Beach. Wait lang. Okay. Nasaan na ako? Okay. Almost there, almost there. Actually, yung dala kong bag, itong malaki. Kasi yung China trip namin, meron kaming 20 kilos na, or 23 kilos nga na free luggage. So sabi ko, sige na nga, kahit wala naman talaga akong dadalhin. Tapos yung luggage ko ito, nung pinatimbang ko nung sa China trip, parang mga 11 or 12 kilos lang siya. So konti lang talaga yung dala kong damit. Parang gusto ko lang i-take advantage yung free na luggage. Mali pala, dapat maliit na lang yung dinala ko. No? So yun guys, finally we're here at Lazy Dog Bed and Breakfast. Hello, may aso pa sila dito. Ayan na, let's go. Hello, good evening. Hi. Okay, sure. I think you think so. And ayan, may mga pillow-pillow doon. Pwede nyo tambayan. Di ba cute? Diyan tayo magtatrabaho tomorrow. Ay, itong cute pa? Okay. Hindi naman halata yung pinagdaanan natin today, no? Oh, wow. Guys. Thank you. Okay, this is the bed. Ito yung locker. Okay. Pero pwede kami ilagay lang dito sa gilid yung bag ko. Yes po, sir. Okay, sige. Okay, sige. Thank you, kuya. Thank you. So yun guys, parang dorm type siya. May mga bunk bed. Dito yung bunk bed ko. Then we have locker. Dito yung locker ko, yan. Tapos ito yung bathroom. Parang may tao sa loob. And then we have some dito, common area. Pwede kang mag toothbrush siguro, mag something kung ano gusto mong gawin sa life. So nabook ko lang dito sa Cloak. Meron na siyang free na breakfast. And then yan, ito siya. I forgot kung magkano. Ilalagay ko na lang dito parang mga around 1,000 pesos per night yata dito. But I'm not sure. Ilalagay ko dito kung magkano ko siya na-book sa Cloak. And then if magbubook din kayo ng mga hotels dito sa Boracay, hostels, you can use my discount code Marvin Samako para mas maka-discount kayo. Okay? Yan. So this is my bed. Ayan. Meron siyang mga curtain na dito. Ganyan. Tatakpan mo lang yung sarili mo para may privacy ka. So it's our first night here in Boracay, di ba? And so dito pala ako sa may Bulabog beach area. So ito yung Bulabog beach. Ito lang yung Lazy Dog. Meron lang kanto dito. Tapos mga 1, 2, 3. Mga 3 na bahay lang away from the beach front. Ayun na yung Lazy Dog. Ayan. Dito sa may Bulabog beach medyo quieter, no? Quieter side. So kung gusto niyo ng medyo quiet na side, dito yan sa may Bulabog beach. Ayan. But for now, since first night natin, syempre explore natin yung mainstream. Doon tayo sa station 1, 2, and 3.
So, yeah, from here sa may Bulabog Beach, maglalakad ako papunta sa may Station 2. Maghahanap tayo ng ating kakainan for dinner. Ano, tahimik na part, ayan. Marami din mga hotels dito sa Bulabog Beach, ayan, no? Ito yung beachfront, ayan. Medyo may tahimik talaga yung part na to. Ayan, lalakarin natin papunta doon kasi pupunta tayo sa Station 2. Ayan, dyan sa kanto na yan, magli-left na tayo. Ito ba, may kanto dyan. Magli-left na tayo. Papuntang D-Mall na yan. D-Mall, Station 2. Ayan. May mga kumakain din naman dito, look. Cutie. Ayan guys, kung nakatry na kayo ng mga activities dito sa Boracay, minsan dito yan ginagawa sa may Bulabog Beach. Siguro sa umaga na lang kasi hindi nyo masyadong kita, pero usually dito yung meet up. Ayan, dyan yung meet up sa may kanto. Ito may nakasulat na I love Boracay. Usually dyan yung meet up ng mga tours, ganyan. Tapos dyan ginagawa sa Bulabog Beach. Dito lang siya sa, ayan yung Lazy Dog, like malapit lang siya sa Lazy Dog actually. Ayan, kung nakikita nyo yung ilaw sa may dulo, ayan. Ayan, usually, ayan na yung D-Mall. Medyo dark lang sa area na to, no? Although may mga sasakyan naman na dumadaan. Pero I hope may street light man lang dito sana, no? Yung area na to. Although may mga tao naman na nakakasalubong ka. But yeah, I hope may street light lang sana, no? Sa pamunuan ng Boracay. Charing, sa pamunuan ng Boracay. Sana may street light lang dito sa may gitna ng Bulabog Beach and yung white sand, yung white beach, no? Although mukhang safe naman kasi maraming tao. Ayan, no? Ayan, may mga nagtutumpukan. Ayan, may mga nagtutumpulan naman na tao dyan. But for extra safety lang sana. Ayan guys, ito yung mga kainan dito sa may malapit sa Bulabog Beach. Yung gitna ng Bulabog Beach and yung white sand. Ayan, mayroong JT's Manukan. May food spa. Hello, my food spa. Ano ba yung isa? Parang Korean store. Tapos may Korean Mart. And may Kmart dito. Fun and Mart, Korean grocery. Ayan, mga turista. Ay, may Andox. Ay, may Andox pala doon. Ang taga-salva ng mga nangangailangan. Charot. Andox, diba? Two brown. Ano yung two brown? Two brown boys. Oh my gosh. The name of the store sounds exciting. Two brown boys. Para siyang bar, no? Alam nyo guys, kapag nagpupunta ako ng Boracay, usually yung nagagastos ko pag nagpupunta ako sa Boracay is parang mas mahal pa kesa sa mag out of the country ako. Sa totoo lang ha, kasi dito talaga sa Boracay mas mahal yung mga pagkain. Tapos tignan mo yung hostel ko, diba? Okay naman yung hostel ko, hindi ako nagreklamo ha. Like sinasabi ko lang yung experience ko na, for example, yung 1,000 pesos na hostel ko. Like kapag mag-hostel ako sa Bangkok, 500 pesos lang yung hostel ko. Tapos maganda rin naman. Tapos yung 500 pesos, yun na yung budget ko for the food, diba? Pero dito sa Boracay, yung 1,000 pesos, hostel ko pa lang. So, alam mo yun, parang medyo expensive talaga dito sa Boracay. Pero, yearly ako nagbo-Boracay, kahit gano'n, diba? Kaya, siguro this time, kasi hindi naman natin first time sa Boracay, try natin na mag-explore ng mga budget-friendly options for food, gano'n. Para rin makatulong sa mga those who are on a budget, no? Ayan na, nakatawid na tayo, guys. From Bulabog Beach, nandito na ulit tayo sa may lake. Yung lake kung saan tayo naligaw. Tapos D-Mall na yan guys, D-Mall. Ayan guys, meron ng Andox dito na mas malaki, no? Sa gitna ng, ay dito sa may lake, diba? Ito yung lake na sinasabi ko sa inyo. Ayun yung D-Mall, BPI. And then dito, Andox. Ayan na guys, finally nandito na tayo sa D-Mall. Wait lang, tawid lang tayo, ayan. Yan na yung D-Mall. Tapos ito yung Budget Mart. Ito yung magsisave sa inyo kapag ano na kayo, yung critical wallet days. Charis. Dito kami bumibili. Ay shit! Dito kami bumibili ng mga sabon. Kung wala kayong dalang sabon at wala sa hotel, yan. Sabon, mga chicheria, mga coke, soft drinks, mga basic needs nyo dito. Yan. Marami namang options dyan ha. Nandito lang yan sa may D-Mall entrance. Ayan. Saan kaya tayo magdi-dinner? Island bowls. May mga rice bowls dito. Mas ang mahal, B. Diba yung mga rice bowls dito 380, 320, 470. Ay, ito merong 150, 120.
Di ba, ang mahal dito sa Boracay. Sinasabi ko sa inyo, kaya ano, pag nagbuburakay talaga ako, parang feeling ko talaga yung gastos ko parang out of the country or more. Kaya ngayon magtitipid tayo. Dapat nasa Pilipinas, yung gastos natin pang Pilipinas lang. Pasok nyo sa D-Mall, ayan, dito na tayo. Ayan, may mga salbabi. Ah, yun yung Hello Mango. Yung ice cream, yung mango ice cream. Masarap din yan. French nail. Yan, daming mga Koreans dito, B. Diba nakatingin sila? Gusto ko yung nakatingin sila. Parang feel na nagvo-vlog ako. Yan, dito may mga shoppingan na. May mga bilihan ng mga bags and kung anik-anik. Cakes and pastries. Silicon Valley? May Silicon Valley dito. Ito, kung gusto niyo magpa-tattoo. Huwag lang ako makain sila ng Hello Mango. I'm so inggit. Wala akong budget. Chares. Ayan, dito may option. 250. Ang mahal pa din. 220. Hungry Monkey. Hungry Monkey 430 for 7. Ba't ang mahal? It's giving walang budget. Ang mahal talaga sa Boracay. Alam, wait lang. May gwapo. Baby. Ayun, ay. Sayang din nyo nakita. Yan, may pamalo. Si Opa. So, kunyari may nag-explain muna ako dito para makita nyo. Eh, layo. Dito yung Coco Mama, guys. Ayan. Ayan. Ito yung Coco Mama. Ito yung aking Coco Papa. Ito yung aking Coco Papa, no? Natatawa ako kasi before ako dumating sa Boracay, sabi ko like magcha-challenge ako na 500 pesos a day lang yung gagastusin ko for food. For food here in Boracay. Tapos yung mga nakikita ko na price doon, 430. My God. Pero feeling ko may mga cheaper options pa. Maghanap tayo sa labas. Dito kasi like, ito yung pinaka main na parang tourist area, no? So, mahal talaga yung area na to. I think pwede na to. Ito meron namang not too bad pala guys, like 290, 260. Not too bad na yun sa Boracay. Oh my God, the Andox. Feeling ko yung Andox yung mag-save sa atin. Check na natin kung magkano yung presyo. Ayan guys, merong mga 118, 112. 118, 147, 143, 127. Yan. Kapag very critical na talaga, like Andox is the key. Pero since it's our first night ngayon, parang wag naman siguro tayo magtipid. Sa first and last night, hindi tayo magtitipid masyado. But like the days in between, dun tayo magtitipid. So since it's our first night ngayon, sige, spoil natin yung sarili natin. Try natin na kumain ng masarap. Wag naman yung super mahal, pero yung masarap. Okay? Ayun guys, nasa may beachfront na tayo. Oh my gosh, ang daming tao in fairness. Ayun, D-Mall. Daming tao. Oh my gosh. Akala ko wala masyadong tao kasi di ba kanina yung nagtatrans sa, sa boat. Walang pila sa boat and all that. Pero ang daming tao pala. Nauna lang sila. Ayan. So, ayan dito sa may D-Mall. Ayan. D-Mall. Nababasa nyo ba? Medyo mailaw, no? Pero hindi mo, dyan tayo tumagos. Tapos ito na yung beach bro. Ang dami palang tao. Kanina sa boat, di ba parang wala masyado? Pero nandito na pala sila. Kasi medyo, hindi naman super late yung dating ko. Pero siguro hindi siya yung peak ng dating ng tao. Boracay at night. Ay, ang ganda ng boses ni ate in fairness. Shoutout kay ate, ang ganda ng boses niya. Surf Turf Steakhouse. How much kaya dito? Magkano ba yung mga presyo sa Boracay? Ito guys, Surf Turf sa may beachfront. Ayan, thrift.
Pwede na rin, not too bad. May mga 300, parang not too bad. Pag Boracay, not too bad na. Pero pag normal na lugar, pag for example sa Thailand, tapos pag 300 pesos ako, parang walang mahal naman ng meal ko today, nagaganon na ako. But if you're in Boracay, it's not too bad. Because you are in Boracay. Tomorrow guys, magtutour tayo dito sa beachfront. Ang dami kasing tao ngayon. Tomorrow, siguro agahan natin like in the morning. Itutour ko kayo sa mga beachfront hotels para magkaroon kayo ng idea. Ano ba yung mga hotel na nasa beachfront? Ah, Jonas! May Jonas na pala dito sa ano? Sa beachfront? Parang nag-Boracay ako last year guys, pero parang hindi ko to nakita. May Jonas na pala dito, ayan. Sa may katabi lang siya ng The District. Ito na yung The District na hotel, no? May Jonas. Magkano yung Jonas? 180. 180. May nagpa-fire show. Dali, maki-show tayo. Ay, ang daming tao. Hindi ko nakikita. Ayan guys, merong Starbucks dito. So may malapit lang sa Henan Crystal, yung may nag-fire dance kanina. Ayan, Starbucks. Muni Muni. Ano yung Muni Muni? Ah, may Jerry's pala dito. Ayan. Papasok yata doon yung Jerry's Grill. Muni Muni. Ano yung Muni Muni? Restaurant din? Ah, restaurant din siya, B. Dapat chinig natin. Nahiya ako mag-check kasi baka, for example, na-check ko na tapos bigla akong sasabi, ang cute ni Kuya, naka-block. Ayan. Kung sino ka man yung naka-block ka. Nakakita na ako sa'yo. Pero para mag-jowa sila. Nag-admire lang naman ako. Like, wala naman ako like sinira na relasyon or something. Like, nag-admire ako. Nakita na ako kay Kuya pero may jowa na siya. So, ba't ang defensive? Marvin, ba't defensive? Nag-admire ako sa kanya kasi cute siya. Tapos parang nagka-titigan kami ng 1 second. Tapos na-realize ko, may jowa siya. Pero ako, kahit may jowa, parang charing. Hindi naman. Hindi na ako ganun. Dati ganun ako. Like, kahit may jowa, like, ipipenetrate ko talaga. Charot. Muchos Latin American. Army, Navy, Rich. Ay, cute ng boses ni tatay. You're also wonderful tonight. We're the same. Ang ganda ng message that, baby darling, you are wonderful tonight. I just wanna tell everyone that you're wonderful tonight. Diba? I am wonderful tonight. You're wonderful tonight. Every one of us here, we are wonderful tonight. Malalaman nyo na station 1 na siya. Diba? Galing tayo dito sa station 2. Malalaman nyo na pa station 1 na kayo. Pag may nakita kayo na parang bakanting lote, may bakanting lote between station 1 and 2. Parang may puno doon na anong Tagalog ng marabong? Marabong kasi sa summer yun, parang oh my gosh, ang Tagalog ng marabong. Yung punong maano. Pati English, hindi ko alam yung English ng marabong. Yung punong parang blossoming ba? Hindi. Wala anong Tagalog ng marabong. Parang yung punong maano siya. Yung healthy. Di ba healthy siya, so marami siyang leaves. Ang tagal ng explanation. May Havayanas pala dito guys. Yung puno na maraming leaves. Yung parang nag-grow siya ng super nice. Marabong some. Basta healthy trees. Ganun. Tapos yun yung nagse-separate sa station 1 and 2. Pero parang malapit na tayo dun. At wala pa tayo nakikita murang kainan. Charot. Ayan, Tiger Sugar milk tea, yellow cub pizza. Ay, ayan na. Pag itong Astoria Boracay, tapos ayan, yung Macau Imperial. Kapag Macau Imperial na, ayan no, kita niyo 'yan. Macau Imperial na. Pa station 1 na to. Ito yung sinasabi kong marabong. Papakita ko na lang sa inyo kasi hindi ko siya ma-explain in words. Ayan. Ay, madilim, hindi nyo kita. Tapos itong malaking puno na to, isinasabi kong marabong kasi parang, ayan, blooming siya, na blossoming, ayan, marabong. Diba? Umaabot siya hanggang dito. So, ayan. Pag nakita nyo na yan, pag nakalagpas kayo dyan, station 1 na yan. But since it's our first night dito, di na muna ako mag-station 1 guys kasi medyo malalayo na ako sa aking hotel. So, balik muna tayo dito sa station 2. Maghanap pa tayo ng makakainan. Dito naman tayo dumaan sa beach. So,
Kaya naman ang life nila. Pahilata-hilata lang sila sa beach. Pero actually, hot si kuya kaya gumana. Sorry. Ang landi. Nakakain. Wait lang. Sige na, hindi na ako masyado maglalandi kasi yung image ko is parang behave lang, di ba? Charot. So, ayan, babalik ako ng pag ganun. Pero syempre, hindi ko na i-vlog ulit yung ito kasi blinag ko na, di ba? Nakita na naman natin yung mga stores dyan. So, mamaya na lang ulit ako mag-vlog pag nakabalik ako dun sa D-Mall. Di ba, nag-stop tayo sa D-Mall. Hindi nyo, ang pangit ng lighting. Ayan. Pag, di ba, mag-stop ako sa D-Mall. Pagka lalagpas ako ng D-Mall, i-continue natin yung vlog na yun. So, ang vlog na to, D-Mall papuntang Station 1 yun, ha. So, ngayon naman, D-Mall papuntang Station 3. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Ayoko pa naman ng mga slow na tao. So, naiintindihan nyo ako, ha. Pag hindi nyo ako naiintindihan, parang okay lang kasi it's not me, it's you. Baka kulang talaga sa memorization. So yun guys, we're back na here sa D-Mall. Ang D-Mall kasi para siya yung center, no? Kasi nasa Station 2 siya, parang center siya kasi doon yung pa Station 1, tapos dito naman yung pa Station 3. So yan, back tayo sa D-Mall. Kanina papunta tayo sa Station 1 na direction, di ba? Ngayon papunta naman tayo sa Station 3 na direction. So let's go! Direction. Ito na yung Epic Bar. Sana yan? Hindi nyo nakikita, no? Wala akong microphone, guys. Medyo mahangin. Sorry, hindi ko nadala yung microphone ko. Sorry, yung hindi ko na-charge yung microphone ko. So, hindi ko na lang siya dinala. Sorry. Mahangin ngayon. I'm not sure kung maganda yung audio ngayon. Pero yung Epic yan, isa sa mga famous na resto bar siya. Ngayon, parang chill pa lang siya, di ba? Parang nagiinuman lang. Pero kapag mga madaling araw, nagiging party place na to. Pag nagko-close na yung O-Bar, kasi alam ko, ay O-Bar, sorry. O-Bar pala. O-Bar. Sa ano yon, sa Mandaluyong. Pag nagko-close na yung O-Bar, kasi maaga yata nagko-close yung O-Bar, lumilipat yung mga tao sa Epic dito. Yung Uptown Hotel Boracay. Sorry guys, medyo lumalayo ako sa mga restaurant kasi may mga kumakanta, ganun, parang maingay. Wala akong microphone. Baka magka-clash yung sound sa inyo. At yeah, ito yung Boracay Uptown. Ay, may halo mango din dito sa beachfront. Parang nagpaparamdam talaga yung halo mango na bumili ka ganun. Ay, nakakaingit naman sila. Mga bata pa lang sila, nakakain na ng halo mango. Tayo may trabaho at lahat-lahat. Ano yan? Para may gumanon sa mukha ko. Hello. Tayo may trabaho at lahat-lahat, hindi pa rin tayo makakain ng halo mango. Feeling ko ang ending nito undox. Charot. Charis. Oh my god guys, nakikita nyo ba ang nakikita ko? B, si Papa Fried Chicken. May KFC dito. What if mag-KFC lang tayo? Diba? Why not? Ay, may Shakey's din doon. Ayan. Nakikita ko na yung mga familiar na pangalan. Ay, dami rin tao sa KFC, oh. What's up mga kabatch, tsari. Mga ka-level na. Mga ka-level natin na nagta-travel, yung fast food, di ba? Tsari. Ito na yung O-Bar, guys. Pumarty kami dito last time ng mga friends ko. Ayan, guys. Ito yung O-Bar. Wait lang, meron ako i-share sa inyo. Last time nag-Boracay ako, solo travel. Tapos nag-O-Bar ako. Kasi meron akong Instagram friend na niyaya niya ako na mag-O-Bar. Kasi nandiyan ako sa O-Bar. May nakilala ako dyan na cutie. Story time. May nakilala ako dyan na cutie guy. Tapos natulog kami sa room ko. Pero walang nangyari. Like, natulog lang kami. Okay. Cutie guy na taga Boracay. Local guy from Boracay. Pero parang ngayon nasa Manila na siya. Pag wala kang budget, dito ka lang sa labas, tapos ganun-ganun ka na lang. Kasi same vibe naman, di ba? Same vibe, bili ka ng drinks sa convenience store, beer, tapos ganun-ganun ka dito. Walang budget, nasa labas lang. Charot. Di ba? Same vibe. Tapos, kung may kasama ka, dalawa kayo ng friends mo, like, mag-utuan kayo dito, like, yay bro! Wala tayong budget, pero we're happy. Charot. Ganun lang.
ganun lang naman yung buhay eh. Diba? Hindi mo naman, life is unfair. May mga taong mayaman, may mga taong pogi lang. Tsari. Naisingit ko yun. May mga taong pogi lang, hindi kayamanan. Pero maraming ways para ma-enjoy yung buhay, diba? You don't need a lot of money. You just need a lot of money. Tsari. Jerry's Grill. Dito, nakakain kami dito nung kasama ko yung family ko. Sila mama, nag-Boracay kami last year. At kumain kami dyan sa Jerry's Grill. Wala, nasa na ba tayo? Station 3 na kaya tayo? Ay, hindi kasi wala pang La Carmela eh. Pag La Carmela na medyo malapit na sa Station 3 yon. Oh, maganda rin tong hotel na to. Ay, resto pala. Bida-bida. Chachas. Ayan, Chachas. Nakakain na rin ako dyan sa Chachas nung... Tama ba? Nakakain na ba ako dyan? Or sa panaginip ko lang? Charing. Nakakain na rin ako dyan yung kumain ako ng parang ube champorado. Masarap yung ube champorado sa Chachas. So guys, yung mga beachfront restaurant talaga, medyo pricey talaga sila. Kasi syempre, binabayaran mo yung location, yung ambience, nasa may beach ka. So, medyo pricey talaga dito. Pero, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. May music na naman, napapasayaw ako. Hey. May nakatingin, wait lang. May nakatingin, ayaw ka na. Bilisan natin paglalakad. Nahiya ako dun sa ginawa. Nununus. N-U-N-U-N-O-O-S. Nununus. Ay, bago ba to? Or ngayon ko lang nakita? Nirenovate lang nila. Ice Flakes. Ito na guys yung, ayan, pwede kayong bumili dito ng mga Boracay merchandise. Pwede kayong magpa-braid. Ito na yung Henan. Anong Henan to? Sa Henan to, alam ko. Or namamalikmata lang ako. Para Henan to. Char, hindi pala. Palm Tree. Or yun yung pangalan ng restaurant. Pero Henan to. Palm Tree Modern Filipino. Hindi ko pa na-try dito guys. Sabi ko sa'yo Henan eh. Henan Palm. Ayun siya. This way. Henan Palm. Anong kaguluhan ang meron? Ay! Shucks, I love. Wait lang, meron nagbi-build ng castle. Makiusyoso tayo. Hello. Hi. You wanna say hi? Hi to your vlog. Ay, ito na. La Carmela na. Magkatabi lang pala yung Henan Palm and La Carmela di Boracay. The crowd's favorite. Di ba dati super sikat nito? Or hanggang ngayon naman. Pero dati talaga pag Boracay, parang laging La Carmela yung ano no. Yung nakadikit na ano, pangalan. Ang landmark, tama ba yung term ko? Ang landmark. Parang may better term pa. Pero naiintindihan niyo naman yung gusto ko sabihin na yung landmark ko kapag La Carmela na, medyo malapit na ako sa Station 3. I think itong La Carmela, Station 2 pa rin siya. Pero nandito na siya sa may area na medyo malapit na sa Station 3.